Praise God, purihin ang Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, ito po si Pastor Ron Yepes na bumabati po sa inyo ng isa pong pinagpalang araw. At muli po ay samahan niyo po ako na mag-aral ng salita ng Diyos dito po sa ating programa, dito po sa ating YouTube channel, Pastor Ron Yepes. Okay, sige po, tayo po ay manalangin muna bago po tayo magpasimula na mag-aral ng salita ng Diyos. Panginoon, sa oras na ito, Father God, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo, O God. Hiling ko po't dalangin, Panginoon, na patuloy po, Lord, na pangunahan niyo po ang inyong lingkod sa aking pong paghahayag, pagtuturo ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Upang patuloy po, Lord, ito ay magsilbing pagpapala. Magsilbing, Panginoon, Lord, spiritual breakthrough sa bawat isa pong makapanonood nito at makapakikinig sa programa pong ito, Lord God, ng inyong lingkod, Panginoon. At ako po'y naniniwala, Lord God, na sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu ay patuloy kayong gagalaw at kikilos sa bawat isang manunood ngayon at makapakikinig ng inyong salita. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, praise God. Purihin ang Diyos. At tayo po ay minsan pa ay mag-aral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. At ngayon po sa oras na ito ay ang aking pong topic na ituturo ngayon sa inyo ay may pamagat na mga dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos. Ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig. Ang Diyos po ay punong-puno po ng pagpapatawad. Ang Diyos po ay mahinahon. Ang Diyos po ay maunawain. Pero sabi nga po, nakatatakot na magalit ang isang taong napakabait. Sapagkat kapag ang taong napakabait, ito ay nagalit o nagalit ng isang tao, ito po ang nakakatakot na sitwasyon. Sapagkat papaano na mangyayari ang isang taong napakabait, darating sa punto na siya ay mapupuno at masasagad sa kabila ng kanyang kabaitan. Ano ang po pwedeng magawa ng isang taong napakabait na dumating sa point na siya ay napuno, nasagad at nagalit? But in this time, mas nakatatakot na ang Diyos ay dumating sa point na siya ay nagalit. Kaya napakahalaga po na maunawaan po ng bawat isa po sa atin kung ano ang mga dahilan kung bakit po siya nagagalit. Okay, bago po natin talakayin po yung ating pong topic na yan ay nais ko muna pong basahin sa inyo yung sinasabi ng Awit chapter 18 verse 7. Ito po ang sinasabi po ng Biblia. Ang sabi po dito sa Awit 18 verse 7, ang sangkalupaay na uga, na yanig, mga patibayan ng bundok ay nanginginig sapagkat Diyos ay galit na galit. Kapag po pala ang sangkalupaan ay nauuga, nayayanig, at ang bundok ay nanginginig or nagkukulaps sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Wala po pwedeng makapagpauga. Wala pong pwedeng makagawa na kahit sino paman na ang sangkalupaan ito'y mauuga o mayayanig. Or it mean, dumarating sa point po na ito ay lumilindol. Kaya po, ang lindol po ay isang senyales na ang Diyos ay nagpaparamdam ng kanyang galit. Kahapon lang po, dito po sa Luzon, ay naramdaman po ang 5-point-something intensity na pag-uga ng sangkalupaan. At dito po'y makikita po natin, nagpaparamdam ng kanyang galit ang Diyos. In the book of Psalm or Awit chapter 50 verse 3, ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nagngangalit, bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ang apoy
ang malakas na hangin, ang mga malakas na bagyo ay isang indikasyon, isang senyales or pahiwatig na ang Diyos ay nagagalit. Kaya ito na po yung nagaganap ngayon sa ating pong kapanahunan. Ito na po yung mga nangyayari sa ating pong kapanahunan na tinatawag po ng mga eksperto na climate change. Napakalakas po ng hangin, napakalakas po ng mga bagyo ngayon. At nagkakaroon po ngayon ng tinatawag na sunog sa agubatan. Sa Amerika, nagkakaroon ng sunog. Dahil sa sobrang init, nagki-create ng sunog. Nasusunog po ngayon ang napakaraming mga bundok. Even po yung syudad sa Amerika na napakamamahal po ng mga tirahan. Ito po ay nasunog sa isang kisap mata lang. Kaya makikita po natin na ito po ay pagpapahiwatig na ang Diyos po ay nagagalit. At ngayon po sa oras na ito, ating pong pag-aralan. Bakit nagagalit ang Diyos? Ano ang mga dahilan kung bakit siya nagagalit? Napakahalaga po na malaman po natin ang mga primary reason kung bakit nagagalit ang Diyos. Number 1, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagpupugay. Pagbibigay ng oras, panahon sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Pero ito yung pinagpupugayan. Ito yung ipinagse-celebrate. Ito yung pinagbubuhusan at pinag-aaksayan ng oras at panahon ng napakaraming tao. Sa panahon po ni Haring Jeroboam, sa Lumang Tipan, mababasa po natin sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 14, kung papaanong si Jeroboam ay ginawang hari ng Diyos. But I sad to say, hindi ini-expect ng Diyos na sa kabila na siya'y pinili at ginawang makapangyarihang tao, makapangyarihang hari that time, pero hindi siya nanindigan. Hindi niya ginamit ang kanyang authority and power bilang king in his time. Bagkus, tinolerate niya. Siya pa mismo ang nanguna, nagpagawa ng mga Diyos-Diyosan para parangalan, para pagpugayan, para sambahin ng napakaraming tao that time. At ito ang naging dahilan kung bakit nagalit ang Diyos sa kanila. Sa aklat po ng 1 King chapter 14 verse 9, ito po ang binabanggit po ng Biblia. Higit ang ginawa mong masama kaysa nagawa ng lahat ng mga nauna sa iyo. Hinamon mo ako nang magpagawa ka ng sarili mong Diyos-Diyosan, mga larawang yari sa tinunaw na metal, tumalikod ka sa akin. Napakasakit po ang ginawa ni Haring Jeroboam. Higit ang kanyang ginawang kasalanan sa mga naunang naging hari sa kanya. Hinamon niya ang Diyos. Sabi po ng Diyos sa kanya, hinamon mo ako. Sa pamamagitan ng iyong pangunguna, nagpagawa ka ng mga Diyos-Diyosan, ng mga tinunaw na metal. Sabi po ng Diyos. Larawang yari sa tinunaw na metal, mga Diyos-Diyosan na inyong hinubog, hinulma, at binigyan ng pagpupugay, pagpaparangal. At ikaw ay tumalikod sa akin. Dito po nagsimula. Ito po ang naging dahilan kung bakit ang Diyos ay sobrang nagalit sa panahon ni Haring Jeroboam sapagkat hinirang siyang hari na dapat siya ang maninindigan, dapat siya ang mangunguna, dapat siya ang magtuturo ng tamang pagpaparangal, tamang pagpupuri, pagsamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng bayang Israel. But, I'm sad to say, siya pa ang nagpagawa ng Diyos-Diyosan, ng mga larawan, ng mga tinunaw na mga metal,
upang kanilang parangalan sambahin. Kaya dito nagalit ang Diyos. Yan po ang dahilan. Kaya po, kung sa ating kapanahunan, hindi lamang po mga larawan, mga Diyos-Diyosan sa ating panahon ang nagiging Diyos-Diyosan ng napakaraming tao. Maaaring maging Diyos-Diyosan po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Nang dahil po sa ating mga pangarap sa buhay, nakakaligtaan na po natin, iniiwanan na po natin yung ating pagmamahal, yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang atin na po nagiging priority ay yung ating mga pangarap sa buhay. Maari yung ating hanap buhay, yung ating mga pinapahalagahan, yung lahat ng mga bagay na ating binibigyan ng matinding importansya at nakakalimutan na po natin ang Diyos. Natatalikuran na po natin ang Diyos sa isang pagkakataon na hindi natin namamalayan. Diyan po nagagalit ang Diyos. Sa 1 King chapter 14 verse 15, excuse me po, parurusahan ni Yahweh ang bayang Israel hanggang sa ito'y manginig na parang tambong nasa tubig na pinapaspas ng hangin. Bubuwagin niya ang bayang Israel sa masaganang lupaing ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno. Mangangalat sila sa mga lupaing nasa kabila ng ilog sapagkat ginalit nila si Yahweh nang gumawa sila ng mga larawan ni Asyera. Makikita po natin ang bayang hinirang ng Diyos, ang bayang pinakamamahal ng Diyos, the chosen nation of God, the chosen people of God, na walang iba kundi ang mga Israelites. Pero, nagalit ang Diyos. Sinabi niyang parurusahan ko ang bayang ito. Ang bayang masagana sa lahat ng bagay, ang bansang masagana sa lupain, ito'y ibibigay niya sa kanilang mga ninuno. Mangangalat sila sa mga lupaing nasa kabila ng ilog sapagkat ginalit nila si Yahweh nang gumawa sila ng mga larawan ni Asyera. Nakikita po natin ito ang naging dahilan kung bakit ang mga Israelita ay nagkawatak-watak ng ibang bayan. Nagkahiwa-hiwalay sila sa buong daigdig. Sila'y itinulot ng Diyos na masakop at mawasak ang kanilang bansa. At sila'y hinayaan ng Diyos na mangalat sa iba't ibang dako ng daigdig na ito. Why? Sapagkat gumawa sila ng mga larawan ni Asyera na ito ang kanilang sinamba, sinuob, pinarangalan, pinapurihan. Kaya ito po ang kauna-unahang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagagalit. Sa lumang tipan pa lang po, kahit mahal na mahal niya ang bayang Israel, kahit napakalapit sa puso ng Diyos ang mga Israelita, pero dahil hindi nila pinahalagahan, hindi nila binigyan ng karangalan, kapurihan ang Diyos. Sa halip, ang mga larawan na kanilang tinunaw, hinulma, ginawang Diyos-Diyosan, ito yung kanilang binigyan ng mataas na pagpupugay. Dito nagsimula na ang Diyos ay nagalit. Sa 1 King chapter 14 verse 22 to 23, hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh ang pamumuhay ng mga taga-Juda. Ang mga kasama ang ginawa nila ay higit pa sa ginawa ng kanilang mga ninuno. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato at mga larawan ni Asyera sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy. Ito po ang naging dahilan kung bakit ang Diyos ay galit na galit sa bayang Israel o sa mga Israelites, sapagkat nagtayo sila sa bawat burol, nagtayo sila ng mga larawan ni Asyera sa bawat lilim na mga punong kahoy. Ito yung kanilang binibigyang pugay. Ito yung kanilang nilulukuran. Ito yung kanilang dinadalanginan. Ito yung kanilang pinararangalan. Nakalimutan nila ang Diyos na naglabas sa kanila sa bansang Ehipto. Ang daling lumimot ng mga Israelites. Nakalimutan nila ang
mga kamanghamanghang himala na ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit ang Diyos ay sobrang nasaktan, sobrang nalungkot, at ang naging dulot ay sobra siyang nagalit sa kanyang bayang pinili. 2 Chronicles chapter 34 verse 25, matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil at sa ibang bayan at sa ibang mga Diyos nila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila, kaya't hindi maglulubag ang galit ko sa bayang ito. Makikita po natin, sila ay naghandog, sila ay nagbigay pugay, sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyos ang ipinagawa nila sa kapanahunan ni Haring Jeroboam. Hindi lang po sa panahon ni Haring Jeroboam, marami pang mga hari na sinundan ni Jeroboam. Ang ganito rin po ang ginawa, pinangunahan nila ang bayang Israel sa pagsusuob, sa paghahandog, sa pagsamba, sa pagpaparangal, sa mga larawan, sa mga ribulto na kanilang ginawa. Kaya ang Diyos po ay nagalit. Sa ating pong kapanahunan, marami pa rin po ang mga tao na nalinlang, nadaya na mga maling aral. Na minahana po ng marami po nating mga ninuno mula po sa mga dayuhan na dinala po sa atin ang maling paniniwala mula sa kanilang kultura, mula sa kanilang huwad na pananampalataya ay dinala po sa ating bansa sa panahon po ni Magellan. At ito po ang ayaw na ayaw ng Diyos. Nagaya po dito po sa aklat po ng unang hari sa panahon ni Haring Jeroboam. Ito po ang naging dahilan kung bakit galit na galit ang Diyos kay Haring Jeroboam at sa kanyang mga nasasakupan sa bayang Israel. Sapagkat patuloy sila na nagsuob, naghandog, sumamba, nagparangal, nagpuri sa mga larawan, sa mga ribulto na kanilang ginawa. Sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng parangal sa maraming bagay sa ibabaw ng mundo na higit sa Diyos, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos. Ikalawang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagagalit dahil sa kasalanan. Sa kasalanan po na patuloy pong ginagawa, nilalakaran ng napakaraming tao. Ano po ba yung mga kasalanan ito? Napakarami pong kasalanan na umiiral sa ating kapanahunan. Pero ang isang uri ng kasalanan na ayaw ng Diyos sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ng mga ibang lahi na nasama sa kanila nang sila'y ilabas ng Diyos sa bayang Ehipto, ay yung pagiging reklamador. Ayaw ng Diyos na makakarinig ng pagrereklamo. Sapagkat ito yung nagiging dahilan kung bakit siya nagagalit. Sa halip na magtiwala, sa halip na manalangin, sa halip na mag-intay ng galaw at pagkilos ng Diyos, pero inuuna pa po ng marami pong mga Israelita at ng kasama po nilang mga ibang lahi ang pagrereklamo sa Diyos. Ang panunumbat sa Diyos. Ano po ang sabi po ng Deuteronomy chapter 9 verse 7? Huwag ninyong kalilimutan kung bakit nagalit sa inyo si Yahweh nang kayo nasa ilang. Mula nang umalis kayo sa Ehipto, hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Ito po yung sinasabi sa aklat ng Deuteronomy chapter 9 verse 7. Na panahon ni Moises, na huwag niyong kalilimutan kung bakit nagalit sa inyo ang Diyos na si Yahweh. Nang mula kayo na ilabas ng Diyos sa bansang Ehipto at tayo dinala sa ilang sa disyerto sapagkat hindi kayo huminto sa pagrereklamo. Ito ang naging dahilan kung bakit ang Diyos ay nagalit sa inyo. Mga kapatid, sa ating pong kapanahunan, anuman po ang sitwasyon ng buhay, anuman po ang nangyayari sa ating kapanahunan, huwag po tayong magrereklamo. Huwag po natin susumbatan ang Diyos. Huwag tayong magko-complain. Instead na tayo po'y mag-complain, tayo po'y patuloy pong magpakumbaba, manikluhod, magpuri, magpasalamat, sumamba, sumunod sa kalooban ng Diyos.
sapagkat ito po ang gusto niya, na makakita po siya ng kanyang mga nilalang, kanyang mga nilikha sa ibabaw ng lupa na patuloy pong nagbabalik ng parangal at papuri at pagkasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. But ayaw na ayaw po niya nakakakita sa bawat lugar, anumang lahi, anumang lipi, na patuloy pong walang hinto, walang lubay sa pagrereklamo. Sapagkat dyan po nagagalit ang Diyos. Ikalawang kasalanan na ayaw ng Diyos na ginagawa ng bawat isang tao, anumang lahi, anumang lipi, ay yung pagsuway. Yung hindi pagsunod sa nais ng Diyos. Na kung ano yung gusto ng Diyos pero ayaw niyang sundin. Pilit na binabaliktad niya. Yung ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa niya. At yung gusto ng Diyos, ayaw niyang gawin. Patuloy siyang sumusuway sa utos at mandato ng Diyos. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos. In the book of 2 Kings chapter 22 verse 13, isangguni ninyo ako at ang buong Juda kay Yahweh tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ito po sa aklat po ng 2 King, sa aklat po ng mga hari. Ito yung naging dahilan kung bakit nagalit ang Diyos, kung bakit hindi sila tinulungan ng Diyos, kung bakit sila pinabayaan ng Diyos, kung bakit sila tinalikuran ng Diyos, sapagkat sila patuloy na sumuway at hindi nila sinunod ang nais ng Diyos, ang utos ng Diyos. Bagkus ang lahat ng ayaw ng Diyos, ito yung kanilang ginawa, kaya ang Diyos ay nagalit sa kanila. Ikatlong kasalanan na ayaw ng Diyos ay yung hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay katotohanan. Siya ang tunay na katotohanan. Ang katotohanan magpapalaya sa bawat isang bilanggo, sa bawat isang nadaya. Ang katotohanan ang napakahalaga na ito'y maipalaganap sa buong mundo. Pero ayaw ng Diyos na makakakita siya sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, ay ikaw at ako ay pwedeng magamit ng kaaway para hadlangan ang katotohanan. Ayaw ng Diyos ang katotohanan ay hinahadlangan. Kaya tayo po, bilang tayo po ay mga nakakilala sa Panginoon, napakaganda po na tayo po ay maging instrumento, maging bahagi po ng katotohanan na dapat pong maipalaganap sa buong sanlibutan ang pamamahayag, ang pangangaral ng katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat si Jesus Christ ang may sabi sa John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya napakahalaga po na mapakinggan, napakahalaga po na makilala, napakahalaga po na magkaroon ng tunay na relasyon, malalim na relasyon ng bawat isang tao, anumang lahi, anumang lipi, anumang sino pa man siya. Napakahalaga na mapakinggan niya, maunawaan niya, maintindihan niya, makilala po niyang lubusan ang tunay pong katotohanan na walang iba kundi si Jesus Christ, sapagkat kapag ito po ang katotohanan ito na naipapahayag, tayo po ay nagiging daan na hinahadlangan po natin, pinipigil po natin ang paglaganap ng balita, ang mabuting balita na katotohanan na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, makapagbibigay ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at makapagbibigay sa atin ng kaligtasan na walang iba kundi ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Wag na wag po tayong magiging hadlang, bagkus tayo po dapat ang tutuwang, ang magiging instrumento, ang magiging daluyan ng mabuting balita patungkol sa katotohanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, the Son of the Living God. Ano po ang sabi ng Roma chapter 1 verse 18? Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Kaya po mga kapatid, huwag po natin hahadlangan, huwag natin pipigilin ang patuloy po
na ang tao ay makapakinig, makakilala, magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoong Kristo sapagkat nagagalit ng Diyos kapag ang bawat isang tao ay hinahadlangan niya ng mabuting balita ay maipalaganap saan man dako, saan mang lugar. Dapat tayo, anumang meron tayo, anumang talento, anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat ang lahat ng iyan, ibig ng buhay mo, buhay ko, o lahat ng ating mga properties, lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, samantalahin natin ang pagkakataon, lahat ito ay dapat ay magamit para patuloy na maipalaganap ang mabuting balita patungkol sa katotohanan, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pagpapatawad, patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Praise God! Hallelujah! Kaya mga kapatid, mapalad ka kung ngayon pong sa pagkakataong ito, nanonood ka ngayon sa programang ito, sapagkat ang programang ito ay isa, instrumento upang patuloy na lumaganap ang mabuting balita ng katotohanan patungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya mga kapatid, maging katuwang ka, maging katuwang ko po kayo na ang programa pong ito ay patuloy niyo pong ipalaganap, patuloy niyo pong i-share sa inyong mga Facebook account ang mga videos na ito upang patuloy pa na marami pang makapakinig, marami pang makaunawa ng mabuting balita patungkol sa katotohanan na magbibigay ng kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan sa napakaraming tao, anumang lahi, anumang lipi, sapagkat iyan ang nais ng Diyos. Pero kapag ang bawat isang tao ay nagiging hadlang, wala siyang ginagawang pagtuwang, wala siyang ginagawang effort para hindi patuloy na maipalaganap ang katotohanan patungkol kay Kristo, dito nagagalit ang Diyos. Kaya po mga kapatid, salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat patuloy po na tayo nagiging instrumento ng daluyan ng mabuting balita ng katotohanan, kaligtasan, pag-ibig at kapatawaran ng bawat isang nakakapakinig sa programa pong ito, worldwide, nationwide. Praise God! At ang ikatlong dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos ay yung hindi po pananalig ng bawat isang tao matapos na siya po ay makilala niya, mapakinggan niya ang tunay na katotohanan, ang mabuting balita na dulot ay kaligtasan. Inignore niya, binaliwala niya, dito po nagagalit ang Diyos. Ano po ang sabi ng awit 78 verse 21 to 22? Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init sa hinirang niyang bansay, nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay hindi na maniwala. Dito po nagagalit ang Diyos. Na sa kabila po na ang tao ay paulit-ulit na nakakapakinig ng mabuting balita patungkol sa Diyos, patungkol sa kanyang bugtong na anak. Pero ito po'y parang tumatalbog na lang sa tainga, sa isip, sa damdamin ng napakaraming tao. Binabaliwala po ang mga salita ng Diyos na kanilang napapakinggan, especially po sa YouTube, ng kanyang mga tunay na lingkod. Hindi po binibigyan ng importansya. Hindi po nagbibigay ng panahon. Binabaliwala po ang salita ng Diyos. Hindi po pinapahalagahan at hindi po siya nagtitiwala at nananalig sa mabuting balita ng katotohanan patungkol kay Kristo, kaya ang Diyos po ay nagagalit. Kaya po, napakahalaga po na matapos po nating mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan, pagpapatawad, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Ibukas po natin ang ating mga puso't isipan. Pag nilay-nilayan po natin ang salita ng Diyos, matapos nating mapakinggan, matapos po nating mapanood dito po sa programang ito, sapagkat dito po nalulugod ang Diyos. Once sa makakita po siya ng mga taong matapos makapakinig, siya po ay nagpakumbaba, siya po ay nagsisi, siya po ay umiyak, siya po ay lumuhod, siya po ay sumunod sa Panginoon at nagpatuloy sa direksyon patungo sa kalooban ng Diyos. Dito po siya natutuwa. But
Kapag siya nakakakita ng mga tao matapos makapakinig, ay binabaliwala po ang salita ng Diyos. Kapag nakakakita po siya ng mga taong walang panahon, walang ibinibigay na oras, hindi ang Diyos ang priority, hindi ang salita ng Diyos ang priority, hindi ang pagbabalik ng papuri, pagsamba ang priority, dito po siya nagagalit. Kaya po mga kapatid, makikita po natin na ang Diyos po'y nagagalit din. At sa oras na ito, sa John chapter 3, verse 36, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi kalulugdan ng Diyos, bagkus mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. At ang nananalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at siya'y kalulugdan ng Diyos. Sa oras to kapatid, nais kitang anyayahan. Kung ngayon ka palang nakapakinig at nakapanood sa programang ito, congratulations. Hindi isang aksidente na sa oras na ito ay nanonood ka sa programang ito, ng YouTube channel ni Pastor Ron Yepes. Sige kapatid, pumikit ka at sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, salamat. Salamat po sapagkat niloob niyo po, Lord, na ako po ay makapanood sa programa ni Pastor Ron Yepes. At ngayon po, O God, ako po ay nagpapakumbaba, naniniklohod, humihingi ng tawad. Ibinubukas ko po ang aking puso at isipan. Inaanyayahan kitang pumasok sa aking puso. Maghari, ikaw na po ang aking ginagawang Panginoon at Hari tagapagligtas sa oras na ito. Patawarin niyo po ako. Hugasan niyo po ang aking puso at isip, buong pagkatao ng dugo ng Panginoon sa Kristo. At simula po sa araw na ito, loobin niyo po, Lord, tulungan niyo po ako na patuloy na sumunod kumakbang patungo sa inyong nais at plano at kalooban. Ako na lang po mananalangin, Lord, salamat sa mga babae at lalaki na ngayon ay nakatikit at sumabay sa panalangin. Salamat po sa aking mga kapatid na ito, saan man po silang panig ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan man sila panig ng daigdig, saan man silang bansa ngayon naroon, O God, ay inaabot sila ng programang ito, worldwide, international, ang YouTube channel ng inyong lingkod. Dalayan ko po, Lord, na patuloy kayong gumalaw at kumilos sa kanilang buhay. Lord, patuloy po, Lord, na ibukas niyo po ang isip at puso nila. Lubusan po nila kayong makilala, Panginoong Jesus. At sila po'y patuloy po, Lord, na talagang magbigay ng panahon at oras, bigyan kayo ng importansya, at tunay nga po, Lord, bilang kayo kanilang Panginoon ngayon at Hari tagapagligtas, kayo na po ang patuloy pong masunod sa kanilang mga buhay. Kapatid, kung meron kang karamdaman ngayon, ipatong mo ang iyong kanang kamay sa iyong mga karamdaman at maniwala kang ang ating Panginoong Jesus ang great healer. Kayang-kaya kang pagilingin ng Panginoon. Kung meron kang problema at pagsubok, patuloy kang yumuko at sumabay sa panalangin ito, magtiwala ka, ipagpipray kita kapatid. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nakita niyo po ngayon, O God, ang aking kapatid, O God, nasaan man siyang panig ng daigdig at ng bansang ito. Lord, idaloy niyo po ang inyo pong kapangyarihan habang taban-taban niya po ngayon ang kanya po, Lord, Panginoong karamdaman na pisikal sa kanyang katawan. Lord, stretch your mighty hands, O God, and blow your mighty power, healing, and miracles, O God, sa kanyang buhay. Kayo po ang patuloy pong magpagaling. Kayo ang patuloy pong maghimala sa kanyang buhay, Panginoon. Right now, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And Lord, dalayan ko po, Lord, na patuloy niyo po sa panugad, Lord, samahan, anuman po yung kanyang pinagdadaanan ngayong problema at pagsubok, Lord God, mentally, spiritually, Father God, emotionally, panugad, Lord, patuloy niyo po siyang bigyan, Lord, ng kapanatagan, ng lakas ng loob, tibay ng pananampalataya, kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa inyo, O God. Hiling ko po dalangin na patuloy po niyang maranasan, Lord, ang kapanatagan at kapayapaan na nagmumula sa inyo, O God. At patuloy po, Lord, Panginoon,
maranasan niya po, O God, Lord, ang highly favor na mula po sa inyo, O God. Salamat po, Lord, Panginoon. I claim it and I declare ang aking pong kapatid na ito na nagtiwalat na ng palataya ngayon, O God, ay tunay nga pong dadaloy, Lord, ang galaw at kapangyarihan niyo po sa kanyang buhay by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, amen and amen. Praise God. Kapatid, God bless you and congratulations. Ito po si Pastor Ron Yepes na nagsasabing patuloy na ikaw ay samahan at pagpalain ng Diyos. Muli po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating pong programa, ay kayo po ay mag-subscribe na po. Pindutin nyo lang po yung pong subscribe and then pakihit na rin po yung notification bell para po updated kayo sa ating pong mga bagong mga teaching and preaching na ating pong ina-upload sa programang ito. At tinitiyak ko po sa inyo na patuloy na ikaw ay pagpapalain ng Diyos spiritually, mentally, emotionally, financially. At pakishare na rin po yung ating pong mga video sa inyo pong mga Facebook account upang marami pa po ang mapagpala na ating pong mga kapwa at mga kababayan saan man pong panig ng daigdig. Muli po, God bless you and God richly bless you.